Good morning po mga sofay naming mga taga-subaybay, mga mahal namin na mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong gising? Kumusta po ang inyong mga buhay-buhay, mga minamahal? Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang paksa, mga kapatid, na lahat tayo pwedeng makarelate sa mga pag-uusapan natin sa mga oras na ito. May pamagat po ito na too busy not to pray, mga minamahal. Minsan sa ating mga ginagawang mga bagay, sa ating mga gawain, mga kapatid, kapag lalo tayong busy sa ating ginagawa, mas marami tayong ginagawa, mas marami tayong mga trabaho, nakalimutan natin ang manalangin. Sino sa inyo ang laging nananalangin? Merong mga daily routine ng kanila pong mga prayer o sa kanila pong pananalangin ay meron silang schedule, mga minamahal na mga kapatid. Ayon po sa ating key text ay mababasa natin at matatagpuan sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 18. Ganito po ang wika. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumango sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sa talatang ito ay merong paalala at encouragement ang Apostol Pablo. Ang wika niya, mga kapatid, manalangin tayo lagi sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, manalangin tayo. At ang sabi ng Biblia, lagi tayong humiling at sumamo sa Espiritu Santo sapagkat ang banal na Espiritu ang sa araw-araw sa ating gumagabay, mga kapatid. At lagi tayong handa na patuloy na ipanalangin hindi lamang ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating mga kapananampalataya. Ganon din ang atin pong mga kaibigan. Ang bansa, lalo na sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon, ang daming namamatay, ang dami pong mga kapatid na nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Subalit gusto kong sabihin sa inyo, ang prayer, mga kapatid, ay isang weapon na magkaroon ka ng pagtatagumpay, magkaroon ka ng katatagan, magkakaroon ka ng pag-asa, mga minamahal na mga kapatid. At sabi pa nga rito, amidst the busyness of secular and Christian life, God is calling us to be still and know that He is God. Mga minamahal, sa kabila ng ating dinaras o mga karanasan sa buhay ngayon, huwag nating kalimutan na mayroong Diyos na dakila na ating pinaglilingkuran, na nariyan siya upang tayo'y alalayan, mga kapatid. Sa kabila ng ating kabisihan, huwag nating kalimutan ang manalangin. Sapagkat kadalasan sa atin, kapag marami tayong ginagawa, marami tayong iniisip kung ano pwede natin gawin, ano ang susunod natin gawin na ganito para matustusan, para may provide ang mga pangailangan. Nakalimutan natin mag-pray, mga kapatid. Kaya lalo tayong nahihirapan, lalo tayong nabibigatan, mga minamahal. Sometimes ang tao lumalapit lamang sa Diyos, nananalangin lamang sa Diyos kapag hindi niya nakaya, lumalapit lamang sa Diyos kapag nahihirapan na, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo. Ang sabi pa nga, mga kapatid, sa isang unknown author, a busy life makes prayer harder. But prayer makes a busy life easier, mga minamahal. Nakita ninyo ang kaibahan. Kapag ikaw ay busy, nahihirapan ka manalangin, mga kapatid, nakakalimutan mo, wala sa schedule mo, mga minamahal. Kaya hirap na hirap ka sa buhay sapagkat nakakalimutan mong makipag-usap sa Diyos, mga kapatid ko. Ang sabi pa nga rito, prayer is the link that connects us with God, mga kapatid. Ito isang link na makapag-communicate tayo sa Diyos, makakonect tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nakikipag-usap ang Diyos sa atin. At kapag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. At ang pananalangin na isa sa pinakamodelo natin na ating pong susundan, walang ibang ating Panginoong Jesucristo. He is, mga kapatid, the best example sa pananalangin. Halos sa lahat ng oras ng kanyang buhay, mga kapatid, siya po'y nananalangin, mga kapatid. At kung yung titingnan, pagka siya nananalangin, pinapakita niya yung kanyang pagiging dependent sa Panginoon. Pinapakita niya yung kanyang submission, mga minamahal, na hindi niya magagawang lahat ng bagay kung hindi ang kapangyarihan at ang lakas ng Panginoon. Pinapakita niya na dapat
tayong mga anak ng Diyos, lumalapit tayo sa ating Ama, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi nga ni Mrs. White o ni Ellen G. White, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him, mga minamahal. Ang pananalangin, mga kapatid, hindi nagdadala sa Diyos pababa, kundi nagdadala sa atin sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko. Sa pananalangin po, it requires effort, mga kapatid, sapagkat mahalaga na mayroon kang daily routine ng iyong pananalangin. Sabi nga ni Haring David, ako'y nananalangin sa iyo, Ama, Panginoong Diyos, sa umaga. Ako'y nananalangin sa iyo sa tanghali. Ako'y tumatawag sa iyo sa gabi. Kita niyo, mga kapatid, minsan may sinasabi ang Haring David na siya nananalangin na 7 beses sa isang araw. Minsan higit pa, mga minamahal. Tayo kaya, nananalangin kaya tayo sa Diyos? Nakapag-pray kaya tayo ng kahit 1 beses man lamang? Nakapag-pray kaya tayo ng at least 2 beses man lamang? Mga minamahal, try to examine yourselves. Saliksikin mo, siyasatin mo, alamin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y merong connection, merong communication sa ating Panginoong Diyos? Sa pananalangin, mga kapatid, it brings increase spiritual strength, mga kapatid. Nagdadala ito ng spiritual na kalakasan ng ating pananalangin, sapagkat ito ay source ng ating kalakasan na lalo tayong makikipagbaka, na lalo tayong umabante, sapagkat meron tayong katatagan sa pamamagitan ng pananalangin, na kung saan ang ating source ng strength and power ang ating Panginoong Diyos. At ang prayer, mga kapatid, it brings us comfort and hope, mga kapatid. Mayroong comfort sa atin at hope at pag-asa, mga kapatid. Kaya nga, ang isang taong nahihirapan, ang isang taong nabibigatan, kapag ipinapanalangin mo, naaaliw siya, na-comfort siya, mga minamahal. Ganon ang kapangyarihan ng pananalangin, mga minamahal na mga kapatid ko. At sa atin pong pananalangin, mga kapatid, huwag natin kalimutan yung acts na tinatawag. Ano ba yung acts, mga kapatid? Sapagkat dito po sa acts na ito, masusundan natin ang pinakamahalagang bagay. Una, yung tinatawag nating adoration, mga kapatid, na atin pong kinikilala ang Diyos, pinupuri natin siya sapagkat siya yung Diyos na makapangyarihan, kinikilala natin siya na siya yung Diyos ating pinaglilingkuran. Nandun yung tinatawag nating confession, atin pong kinukumpisal sa Kanya ang ating mga kasalanan. Pinakikita na ikaw ay nagkasala sa Diyos at kailangan mo ng forgiveness. And then, thanksgiving. Lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay, naging blessing, naging pagpapala, dapat ipagpasalamat mo sa Kanya, mga minamahal. And then, supplication. Yung mga hinaing mo, yung hiling mo sa Diyos, yung mga daing mo sa Kanya. Mahalaga, mga kapatid, yung acts na prayer, mga kapatid ko. At sa pananalangin, diyan natin ipinakikita na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, na kailangan natin ng gabay mula sa Kanya, na kailangan natin ng protection mula sa Kanya, na kailangan natin ang biyaya mula sa Kanya, mga kapatid. Kaya without prayer, ang tao, mga kapatid, ang buhay niya ay nasa danger, mga kapatid, o nasa panganib, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito sa prayer, mga kapatid, inilalagak natin sa Diyos sa ating tiwala na magagawa natin ang higit kaysa ating nalalaman, sapagkat merong tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Last na talata na aking babasahin sa inyo ay masusupungan sa Kawikaan, Kapitulo 3, ang mga versikulo 5 hanggang 6. Ganito po ang wika. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Mga minamahal na mga kapatid, napakagandang talata na magpapaalala sa atin ng pagtitiwala. Ilagak natin sa Panginoon, huwag tayong manalig sa ating sariling karunungan, sa ating sariling lakas, mga minahal, sa ating sariling talino, kundi sa Panginoong Diyos. Alalahanin natin siya, sabi ng Biblia, sa lahat ng ating ginagawa at ituturo na sa atin ang ating dapat gawin, ang mga landasin at higit sa lahat, ang landas na atin pong tatahakin sa ating buhay upang huwag tayong maligaw, mga minamahal. Ang prayer ay napakahalaga sa bawat buhay ng isang tao, sapagkat ito po ang pagkakataon na tayo nakipag-usap sa Diyos, mga kapatid. At ang prayer, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng comfort at pag-asa. Kaya, mga minamahal,
huwag natin kalimutang manalangin, maging daily routine natin ang pananalangin sapagkat ito ay link ng ating pakikipag-communicate at pakikipag-usap sa Diyos.